Hindi na mabilang ni Hiraya kung ilang beses siyang napalunok upang pigilan ang mga butil ng luha na nagbabantang tumulo mula sa kanyang mga mata. Nakatitig siya sa sariling refleksyon sa luma at may kalawangang salamin, ngunit hindi niya makilala ang babaeng nakatingin pabalik. Nakasuot ito ng isang simpleng bestidang pangkasal. Renta lamang, gawa sa telang hindi gaanong kamahalan na bahagyang magaspang sa kanyang balat. Ang kulay nitong puti, na dapat sana'y simbolo ng kalinisan at bagong simula, ay tila isang malaking kasinungalingan. Para sa kanya, ang puting iyon ay kulay ng pagsuko. Kulay ng isang bandilang, iwinawagayway, sa gitna ng digmaan kung saan siya ang nag-iisang talunan. Hiraya anak, handa ka na ba? Naghihintay na ang lahat sa ibaba. Ang boses ng kanyang ina, mula sa labas ng kwarto, ay tila isang martilyong pumukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Napapikit siya ng mariin. Handa? Kailanman ay hindi siya magiging handa para dito, para sa libing ng kanyang mga pangarap. Opo, inay. Susunod na po ako. Sagot niya, pilit na pinatatag ang boses na nagbabadya ng pumyok. Muli niyang tiningnan ang kanyang sarili. Ang mukha niya'y pinahiran ng manipis na kolorete ng isang pinsan, isang pagtatangkang pagtakpan, ang lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit bigo ito. Ang mga mata niya'y walang buhay, tulad ng mga matang pagod ng managinip. Dito ba hahantong ang lahat? Ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pag-aaral, ang bawat gabing pinuyat niya para sa mga libro, ang mga pangakong binitiwan niya sa sarili na aahon sila sa hirap. Isang malakas na katok sa pinto ang muling gumulat sa kanya. Bumukas ito at iniluwanyon ang kanyang ama, si Ruben. Nakasuot ito ng pinakamainam nitong polo, ngunit ang itsura nito'y hindi maipinta. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang alaala ang tila kidlat na gumuhit sa isipan ni Hiraya. Ang eksaktong itsura ng kanyang ama, ilang buwan na ang nakalipas. Ang sala ng kanilang maliit na bahay. Ang hapagkainan kung saan malakas nitong ibinagsak ang isang kapirasong papel. Ang papel na naglalaman ng resulta ng kanyang college entrance exam. Bumagsak siya. Ang mga salitang binitiwan ni Ruben noon ay tila sariwang-sariwa pa rin sa kanyang pandinig, masakit at puno ng panghuhusga. Wala ka ng kinabukasan sa Maynila. Mag-aasawa ka. Walang pakiusap, walang tanong. Isang hatol. Ang pagbagsak niya sa pagsusulit ay naging katapusan ng mundo para sa kanya, at ang pagpapakasal kay Lino Ignacio ang naging parusa. Si Lino, ang nag-iisang anak ng pamilyang Ignacio, ang pinakamayaman sa kanilang baryo amihan, isang pangalan na kilala ng lahat, ngunit isang mukha na bihira lang makita. Isang lalaking nababalot ng hiwaga at trahedya, isang lalaking paralitiko. Halika na, sabi ni Ruben. Ang boses ay walang anumang emosyon. Sumunod si Hiraya na parang isang tupang walang salitang dinadala sa katayan. Habang bumababa siya sa hagdanan, ramdam niya ang mga mata ng iilang bisita. Mga kapitbahay, mga kamag-anak na nakatutok sa kanya. Nakikita niya ang awa sa mukha ng ilan, ang pag-uusisa sa iba, at ang hindi maitatagong panghuhusga sa karamihan. Nagpariwara kaya ipinagbili ng ama. Tila naririnig niya ang mga bulungan kahit walang nagsasalita. Ang seremonya ay ginanap sa kanilang bakuran lamang. Isang maliit na tolda, mga upuang plastik, at isang mesang ginawang altar, eple, mabilis, walang kagalakan. Nang ihatid siya ng kanyang ama, sa harap ng mesang yon, doon niya unang tiningnan ng diretso ang lalaking magiging asawa niya. Si Lino Ignacio. Nakaupo ito sa kanyang wheelchair. Ang katawan ay payat. Ang mukha ay gwapo sana, kung hindi lamang blangko ang ekspresyon. Ang mga mata nito'y malalim, madilim, at tila walang anumang buhay o damdamin. Hindi man lang itong ngumiti.
Hindi man lang ito tumingin sa kanya ng may anumang interes. Para itong isang estatwang inilagay doon. Ang boses ng pari ay tila isang ugong na lang sa kanyang tainga. Hindi niya naintindihan ang karamihan sa mga sinabi nito. Ang tanging malinaw na narinig niya ay ang tanong na nakatuon sa kanya. Hiraya Salcedo, tinatanggap mo ba si Lino Ignacio bilang iyong kabiyak? Napalunok si Hiraya. Tumingin siya sa kanyang ama na matalim ang tingin sa kanya. Tumingin siya sa kanyang ina na umiiyak sa isang sulok. At muli, tumingin siya sa lalaking nasa wheelchair. Ito na ang kanyang buhay, isang hawla. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, ang mga salita ay tila isang pangungutya. Oo po, Father. Halos pabulong niyang sagot. Isang pagsuko. Pagkatapos ng seremonya, mabilis siyang isinakay sa isang luma, ngunit magarang sasakyan. Walang salo-salo, walang pagdiriwang. Dinala siya diretso sa bahay ng mga Ignacio. Ang bahay ay malaki, gawa sa bato at matitigas na kahoy, ngunit madilim at malungkot ang aura nito. Ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Sinalubong sila ng isang babaeng nasa mga 50 anyos, may mataray na muka at matalim na mga mata. Ang ina ni Lino, si Consolacion. Hindi ito ngumiti. Sinuri lang siya nito mula ulo hanggang paa, na tila isa siyang kasangkapang hindi nito sigurado kung magugustuhan. Isang katulong ang naghatid sa kanya sa magiging silid nila, ang silid ni Lino. Habang naglalakad sila sa pasilyo, bawat hakbang ni Hiraya ay pabigat ng pabigat. Bawat pintong madaanan nila ay tila isang pinto ng kulungan. Nang tumigil ang katulong sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa nara, bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Dito po ang silid ni Sir Lino, Ma'am Hiraya, sabi ng katulong bago magalang na umalis at iniwan siyang mag-isa. Naiwan siyang nakatayo roon sa harap ng pinto ng kanyang bagong buhay, ang kanyang selda. Sa loob niyan ay naghihintay ang lalaking hindi niya kilala, ang lalaking asawa niya sa papel, ang lalaking magiging tagapagbantay niya habang buhay. Nanginginig ang kamay na itinaas niya ang kanyang palad at inilapat sa malamig na doorknob. Huminga siya ng malalim. Pinipiga ang natitirang lakas ng loob sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang pinihit ito. Ang marahang pagkriit ng bumubukas na pinto ay ang pinakamalungkot at pinakanakakatakot na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Dahan-dahang itinulak ni Hiraya ang pinto. Bawat sentimetro ng pagbukas niyon ay tila isang dagundong sa kanyang dibdib. Ang silid sa loob ay malawak, mas malawak pa sa buong sala nila sa Baryo Amihan. Ngunit ang kalawakan nito ay hindi nagbigay ng ginhawa, bagkus ay nagdulot ng pakiramdam na siya'y mas lalong maliit at wala sa lugar. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang lamparang nakatayo sa tabi ng bintana. Ang amoy sa loob ay pinaghalong luma, mamahaling kahoy, mga aklat, at isang bahagyang amoy ng gamot na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa tabi ng bintanang bukas, nakatalikod sa kanya, naroon si Lino. Nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa kadiliman ng gabi sa labas. Hindi ito gumalaw, hindi ito lumingon. Ang tanging gumagalaw ay ang manipis na kurtina na hinahangin. Nanatiling nakatayo si Hiraya sa may pintuan. Ang kamay ay nakakapit pa rin sa doorknob na para bang isa yung sanga na pumipigil sa kanyang pagkahulog sa bangin. Hindi niya alam ang gagawin. Papasok ba siya, magsasalita, o tatakbo na lang palabas at hindi nalilingon pa? Ngunit alam niyang wala siyang matatakbuhan. Ang katahimikan ay mabigat, nakakabingi. Bawat segundo ay tila isang oras. Naghihintay siya sa kung anumang hatol ang ipapataw nito sa kanya. Ang mga pinakamasasamang imahe emonyal ay nag-uunahan sa kanyang isipan. Isara mo ang pinto. Ang boses ni Lino ay bumasag sa katahimikan. Hindi ito malakas, hindi rin galit.
Bahagya itong paos. Tila matagal nang hindi nagagamit, ngunit kalmado. Nagulat si Hiraya at agad na napasunod. Narinig niya ang marahang pag-click ng pinto ng sumarado ito. At ang tunog na yon ay tila ang pagsara ng huling lagusan niya palabas. Dahan-dahan itong umikot paharap sa kanya. Sa dilim ng kwarto, ang mukha nito ay bahagyang natatanglawan ng ilaw mula sa lampara. Nakita ni Hiraya ang mga matang dati blanco, ngunit ngayoy may bahid ng pagod, lungkot. Hindi niya matiyak. Huwag kang matakot, muling sabi nito. Hindi kita sasaktan. Hindi pa rin kumikilos si Hiraya. Ang mga salita nito ay dapat sanang magpakalma sa kanya, ngunit ang takot ay masyado ng malalim ang pagkakabaon sa kanyang sistema. Tiningnan siya ni Lino mula ulo hanggang paa. Isang tingin na hindi mapanghusga, kundi mapanuri. Hiraya, iyon ang pangalan mo, hindi ba? Tumangulang siya, hindi magawang magsalita. Bumuntong hininga ito, isang malalim na hininga na puno ng kapaguran. Alam kong napilitan ka lang sa kasal na ito. Diretsong sabi ni Lino. Alam kong hindi mo ito ginusto at alam kong isinusumpa mo ako ngayon sa isip mo. Natigilan si Hiraya. Hindi ito ang inaasahan niya. Inaasahan niya ang pagmamalupit, ang pag-angkin, ngunit hindi ang pag-unawa. Ipinagpatuloy nito ang pagsasalita. Ang mga matay nakatuon sa sahig na tila nahihiyang tumingin sa kanya. Hindi ako humingi ng asawa. Ang kailangan ko lang ay kasama. Isang taong makakausap. Isang taong magbabasa para sa akin kapag pagod na ang mga mata ko. Isang taong nandito lang para hindi puro katahimikan ang naririnig ko araw-araw. Tumingin itong muli sa kanya at sa pagkakataong ito, may nakita siyang kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang pagsusumamo. Ang kasal na ito, isa lamang itong paraan, isang kasunduan. Hindi ko hihilingin sa iyo ang mga bagay na hindi mo kayang ibigay. Hindi kita gagalawin. Ang huling mga salita nito ay tumatak sa isipan ni Hiraya. Hindi kita gagalawin. Isang pangako. Ang bigat na kanina pa nakadagan sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit nabawasan na ang talim nito. Napalitan ito ng pagkalito. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa niyang bitawan. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa labi ni Lino. Tingnan mo ako, Hiraya. Anong kaligayahan ang maibibigay ng isang katulad ko? Isang pabigat. Isang bilanggo sa sarili kong katawan. Ang hilingin pa sa iyo na maging isang tunay na asawa ay sobrang kalupitan na. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Hiraya ng awa para sa lalaki. Nawala ang imahe ng isang halimaw at napalitan ng isang taong nasasaktan din. Marahil ay higit pa sa kanya. Maaari kang matulog doon, sabi ni Lino. Itinuturo ang isang chaise lounge sa kabilang sulok ng silid. Hindi kita lalapitan. Pangako yan. Dahan-dahan, na tila hindi pa rin makapaniwala, naglakad si Hiraya patungo sa lounge. Inilapag niya ang maliit niyang bag at naupo. Mula roon, pinanood niya si Lino na muling humarap sa bintana. Tila mas gustong kausapin ng gabi kaysa sa kanya. Hindi naging mahimbing ang tulog ni Hiraya ng gabing iyon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkabalisa, may isang maliit na bahagi sa kanyang puso ang nakaramdam ng ginhawa. Marahil lang, hindi ito magiging isang impyerno. Kinabukasan, nagising si Hiraya sa malakas na pagbukas ng pinto. Ang sikat ng araw ay pumasok sa silid. Kasabay ng isang malamig na presensya, si Konsolasyon. Ang mukha nito ay kasing tigas ng bato. Ang mga matay agad na sinuri ang ayos ng silid. Nakita nitong natutulog si Hiraya sa lounge at si Lino ay nasa kama na. Isang mapanguyam na ngisi ang gumuhit sa mga labi nito. Gising na pala ang bagong reyna, sabi nito.
Ang boses ay puno ng lason. Napabangon si Hiraya. Agad na inayos ang gusot niyang damit. Inay! Nagsalita si Lino mula sa kama. Ang boses ay nagbababala. Ngunit hindi nagpatinag si Konsolasyon. Lumapit ito kay Hiraya. May hawak na isang pirasong papel at ballpen. Dahil mukhang malinaw naman na hindi mo gagampanan ang tungkulin mo bilang asawa sa kama, sabi nito ng may diin, sisimulan mo na ang tungkulin mo sa buong bahay. Isa kang Ignacio ngayon sa pangalan, ngunit huwag na huwag mong kakalimutan na binili ka lang ng pamilya ko. Itinapon nito ang papel sa paanan ni Hiraya, kasama ang isang ballpen na gumulong sa makintab na sahig na kahoy. Inay, ano po ba ito? Tama na. Narinig ni Hiraya ang boses ni Lino. May pakiusap, ngunit mahina. Tila pagod na itong makipagtalo sa sariling ina. Humarap si Konsolasyon sa anak, ang mga matay nag-aapoy. Manahimik ka, Lino. Kung hindi niya kayang ibigay ang kailangan mo bilang lalaki, ibibigay niya ang kailangan ko bilang ginang ng pamamahay na ito. Malinaw ba? Ang mga salita ay tila isang sampal sa magkabilang pisngi ni Hiraya. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mukha, isang halo ng hiya at galit. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit anong sasabihin niya? Na totoo ang paratang nito? Na ang kasal nila ay isang kasinungalingan? Walang nagawa si Lino, kundi ang bumuntong hininga at muling tumalikod, hudyat ng kanyang pagkatalo. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Baling sa kanya ni Konsolasyon. Pulutin mo yan at basahin. Gusto kong makita ang lahat ng yan natapos bago maghapunan. Nanginginig ang mga tuhod na dahan-dahang yumuko si Hiraya. Pinulot niya ang papel at ang ballpen. Sa kanyang pagtayo, sinadya niyang huwag ipakita ang takot sa kanyang mukha. Tiningnan niya ng diretso sa mata si Konsolasyon, isang munting pagsuway na hindi nakaligtas sa pansin ng matandang babae. Ang katulong na may basbas ng pari. Muling sabi ni Konsolasyon na may kasamang ngisi. Bagay sa'yo. Pagkasabi niyo noon ay tumalikod na ito at lumabas ng silid. Ang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad. Naiwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng silid. Hawak ang papel na tila isa itong mabigat na kadena. Tiningnan niya ang listahan. Hindi lang basta paglilinis. Nakasulat doon ang paglalaban ng lahat ng mabibigat na kurtina sa buong bahay. Ang pagkukuskos ng sahig na kahoy sa sala gamit ang bunot. Ang pag-aayos ng hardin sa likod bahay na matagal nang napabayaan. Mga trabahong para sa 3 o 4 na katulong, hindi para sa iisang tao. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay muling nagbanta. Ngunit nilunok niya ito pabalik. Hindi siya iiyak. Hindi niya ibibigay ang satisfaksyon na yon kay Konsolasyon. Naririnig niya ang pag-ubo ni Lino. Hindi pa rin ito nakatingin sa kanya. Hiraya, patawad, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Hindi ko siya mapigilan. Hindi sumagot si Hiraya. Ano pa nga ba ang silbi ng paumanhin? Hindi nito mababago ang katotohanan ito na ang magiging buhay niya. Isang buhay na mas masahol pa sa isang bilanggo. Ang isang bilanggo ay alam kung kailan matatapos ang kanyang sentensya. Siya kailan? Tumingin siya sa paligid ng malaking silid. Ang mamahaling kama, ang mga antigong kasangkapan, ang mga aklat na nakasalansan sa isang estante. Ito ang kanyang kulungan. Isang magandang kulungan, ngunit kulungan pa rin. Ang kaunting ginhawang naramdaman niya kagabi dahil sa pangako ni Lino ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na katotohanan. Maaring hindi siya angkinin ni Lino bilang asawa sa kama, ngunit aangkinin naman siya ng buong bahay na ito bilang isang alila. Niyukom niya ang kanyang palad. Halos malukot ang papel na hawak. Ang pangako ng isang kasunduan sa dilim ay isang panaginip lamang. Ito ang realidad na naghihintay sa kanya sa liwanag ng araw. Lumabas siya ng silid
Nang walang salita. Hindi niya tiningnan si Lino. Dala-dala niya ang listahan. Ang papel sa kanyang kamay ay hindi na lang listahan. Ito na ang kanyang sentensya. At habang naglalakad siya sa pasilyo upang simulan ang unang araw ng kanyang pagiging si Guang Hiraya Ignacio, alam niyang kailangan niyang matutunang maging matigas. Dahil kung hindi, dudurugin siya ng bahay na ito. Sa kanyang pagbaba sa hagdanan, nasalubong niya muli si Konsolasyon na may daladalang isang timba at mga basahan. Inilapag nito iyon ng malakas sa kanyang paanan. Simulan mo na, utos nito. Ang boses ay walang bahid ng anumang awa. Ito ang buhay mo ngayon. Masanay ka na. Ang araw ay sumunod sa araw at bawat isa ay tila mas mahaba kaysa sa nakaraan. Ang buhay ni Hiraya ay naging isang walang katapusang siklo ng mga gawaing bahay na idinidikta ng listahan ni Konsolasyon. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lamang sa paghawak ng libro at pluma, ay nagkaroon ng kalyo. Ang kanyang likod, na dati tuwid sa pag-upo sa silid-aralan, ay ngayoy madalas na nakukuba sa pagod. Ang bawat kuskos ng bunot sa sahig na kahoy ay tila isang paalala ng kanyang kabiguan. Habang pinakikintab niya ang sahig ng malaking sala, madalas na nakatayo lamang sa isang sulok si Konsolasyon, ang mga braso'y nakahalukip-kip, ang mga matay mapanuri na tila isang general na nag-iinspeksyono ng kanyang mga sundalo. Walang salitang pasasalamat, tanging mga puna lamang. Mas diinan mo pa ang pagkuskos sa bandang yan. May dumi pa. Utos nito isang umaga. Akala mo ba'y naglalaro ka lang? Hindi na sumasagot si Hiraya. Natutunan niyang ang katahimikan ay ang kanyang tanging sandata. Ang bawat salita ay magiging panggatong lamang sa apoy ng galit ng kanyang biyanan. Kaya't yumuyuko na lang siya at ginagawa ang iniuutos habang sa loob-loob niya'y sumisigaw ang kanyang isip sa pagkapahiya. Isang araw, inutusan siya ni Konsolasyon na mamalengke. Ito ang unang pagkakataon na lalabas siya ng bakuran ng mga Ignacio mula ng ikasal. Isang bahagi niya ang natuwa sa ideya na makalanghap ng ibang hangin, ngunit mas malaki ang bahagi na kinabahan. Alam niya kung ano ang naghihintay sa kanya sa labas at hindi nga siya nagkamali. Habang naglalakad siya sa maalikabok na daan ng Baryo Amihan, dala ang isang malaking bayong. Ramdam niya ang bawat pares ng matang nakatutok sa kanya. Ang mga dating kakilala, mga kapitbahay na dati binabati siya ng may ngiti, ngayoy tinitingnan siya na may halong awa at panghuhusga. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ayan na, ang anak ni Ruben. Kawawa naman, ang bata pa. Narinig ko, bagsak daw sa Maynila. Kaya ipinagbili na lang sa mga Ignacio. Sayang, matalino pa naman sana. Nagpariwara, kaya ipinagbili ng ama. Ang huling mga salita na narinig niya mula sa isang grupo ng mga babaeng nagkukumpulan sa tapat ng tindahan ay tila isang punyal na tumusok sa kanyang puso. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak niya sa bayong. Ang mga kuko niya'y bumaon sa hinabing dahon. Yumuko siya. Umaasang magiging invisible, nalalamunin siya ng lupa upang matakasan lamang ang mga mapanghusgang tingin na iyon. Binilisan niya ang kanyang pamimili. Hindi na niya magawang tingnan sa mata ang mga tindera. Pagkatapos makuha ang lahat ng nasa listahan, hindi siya dumiretso pa uwi. Ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa isang pamilyar na lugar, ang tulay ng mga pangarap. Ito ay isang maliit at lumang tulay na gawa sa kahoy na tumatawid sa isang sapa sa dulo ng baryo. Dito siya madalas pumunta noon tuwing hapon pagkatapos ng klase. Dito siya umuupo sa gilid, ang mga paay nakabitin, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw at pinapangarap ang kanyang kinabukasan sa Maynila. Ang pagiging isang arkitekto, ang pagdisenyo ng matatayog na gusali. Ngunit ngayon, habang nakaupo siyang muli sa parehong lugar, ang tulay
ay tila naging isang libingan, isang musoleo para sa lahat ng kanyang mga pangarap na namatay. Doon sa lugar kung saan walang nakakakita, hinayaan niyang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya, hindi lang dahil sa pagod at pagkapahiya. Umiyak siya para sa Hiraya na minsay nangarap. Umiyak siya para sa kinabukasang ninakaw sa kanya. Ang kanyang kalungkutan ay kasing lalim ng sapang umaagos sa ilalim ng tulay. Ang kanyang pag-iisa ay kasing lawak ng langit sa itaas niya. Nang maubos na ang kanyang luha, pinunasan niya ang kanyang muka. At pinilit na tumayo. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang harapin ang kanyang hawla. Pagdating sa bahay, tahimik niyang inayos ang mga pinamili. Pagkatapos, umakyat siya upang linisin ang silid ni Lino, gaya ng nakagawian. Kadalasan, sa mga oras na ito, si Lino ay nasa beranda at nagbabasa, kaya't malaya siyang nakakakilos sa loob. Habang nagpupunas siya ng alikabok sa isang malaking estante ng mga aklat, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Hindi ito mga nobela o mga aklat ng kasaysayan. Ang mga pamagat ay pamilyar sa kanya. History of Western Architecture, Structural Analysis and Design, The Theory of Urban Form. Ang mga ito ang mga aklat na pinapangarap niyang bilhin balang araw. Dahan-dahan, na may panginginig sa kamay, kinuha niya ang isa. Sa ilalim nito ay may nakita siyang isang malaking sketchpad. Dala ng kuryosidad, binuklat niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Ang mga pahina ay puno ng mga guhit ng mga gusali na tila aabuti ng langit, mga disenyo ng mga bahay na may malalawak na bintana upang pumasok ang liwanag, mga plano para sa isang parke na may mga paikot-ikot na daanan. May buhay sa bawat linya, may pangarap sa bawat disenyo. Sa ibabang sulok ng bawat pahina, may isang maliit na pirma, L. Ignacio. Nakalimutan ni Hiraya ang kanyang ginagawa. Naupo siya sa sahig, ang sketchpad ay nasa kanyang kandungan at binuklat ang bawat pahina. Dito, sa mga guhit na ito, nakita niya ang isang bahagi ni Lino na hindi niya kailanman nakita. Hindi ang lalaking blangko ang mga mata, hindi ang lalaking nakakulong sa wheelchair by soldier, kundi isang taong puno rin pala ng pangarap. Isang taong katulad niya. Masyado siyang abala sa kanyang paghanga, kaya't hindi niya namalayan ang marahang paggulong ng mga gulong ng wheelchair sa sahig na kahoy. Mahilig ka rin ba sa mga pangarap? Nagulat si Hiraya sa biglaang tanong. Napatingala siya at nakita si Lino, nakatigil sa may pintuan, nakatingin hindi sa kanya, kundi sa sketchpad na hawak niya. Walang galit sa boses nito, tanging isang bakas ng hindi maipaliwanag na lungkot at pag-uusisa. Mula sa kinatatayuan niya sa may pintuan, pinanood ni Lino ang pagkagulat sa mukha ni Hiraya. Nakita niya ang mabilis na pagbabago ng emosyon nito. Mula sa pagkamangha habang tinitingnan ang kanyang mga guhit, hanggang sa takot at hiya nang mahuli niya ito. Agad nitong isinara ang sketchpad na para bang isang ipinagbabawal na bagay ang nahawakan. Papasensya na. Nanginginig na, sabi ni Hiraya. Mabilis na tumayo at ibinalik ang sketchpad sa estante. Hindi ko sinasadya. Naglilinis lang ako. Hindi kumibo si Lino. Pumasok siya sa silid at ipinuwesto ang kanyang wheelchair malapit sa bintana sa kanyang karaniwang lugar. Sa loob ng maraming taon, ang bintanang iyon ang naging koneksyon niya sa mundo sa labas. Isang mundong hindi na niya kayang maging bahagi. Pinagmasdan niya si Hiraya mula sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan ang reaksyon nito. Sanay na siyang tiningnan ng mga tao na may awa o minsay pandidiri. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Hiraya habang nakatingin ito sa kanyang mga guhit ay iba. Paghanga, pag-unawa. Tila ba sa isang saglit, hindi nito nakita ang lalaking lumpo, kundi ang arkitektong minsan niyang pinangarap. Dati, mahinang sabi ni Lino, sapat lang para marinig nito.
Dati, mahilig ako sa mga pangarap. Isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Naalala ni Lino ang kanyang sarili bago ang aksidente. Puno ng buhay, ng enerhiya. Ang paborito niyang gawin ay ang maglakad-lakad sa syudad, pag-aralan ang bawat gusali, at mangarap na balang araw, isa sa mga istrukturang iyon ay magkakaroon ng kanyang pangalan. Ngunit isang gabi, isang mabilis na sasakyan, isang nakakasilaw na ilaw, at isang malakas na impact, lahat ng iyon ay naglaho. Ang sumunod na mga taon ay isang mahabang bangungot. Ang mga kaibigan ay unti-unting nawala. Ang mundo niya ay lumiit hanggang sa magkasya na lang sa 4 na sulok ng kanyang silid. Ang tanging nanatili ay ang kanyang ina, na ang pag-aalaga ay may kasamang pait at panunumbat at ang nakakabinging katahimikan. Nakita niya kung paano tratuhin ng kanyang ina si Hiraya. Ang kalupitan, ang masasakit na salita. Sa bawat utos ni Konsolasyon, nasasaktan si Lino. Hindi dahil naaawa siya kay Hiraya, kundi dahil nakikita niya sa dalaga ang isang uri ng katatagan na matagal na niyang isinuko. Tinitiis nito ang lahat ng walang reklamo, gumagalaw na may dignidad kahit pa ang trabahong ipinapagawa ay nakakababa ng pagkatao. Gusto mo bang basahan kita? Ang alok ni Hiraya ay pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Napalingon siya rito, nagtataka. Nakita ko ang mga libro. Patuloy ni Hiraya. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Baka napapagod na ang mga mata mo. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may isang taong nag-alok na gumawa ng isang bagay para sa kanya na hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa, kabutihang loob. Tumango si Lino, hindi makapagsalita. Kinagabihan, pagkatapos ng isang hapunan na puno na naman ng tensyon dahil sa matatalim na tingin ni Konsolasyon, pumasok si Hiraya sa silid ni Lino, dala ang isang libro. Isa itong luma at medyo makapal na nobela ng pag-ibig. Isa sa mga paborito ng yumaong lola ni Lino na naiwan sa estante. Umupo si Hiraya sa chaise lounge kung saan siya natutulog. Sa una, ang kanyang pagbabasa ay medyo formal at may panginginig. Ngunit habang lumalalim ang gabi at ang kwento, ang kanyang boses ay naging mas kalmado, mas malinaw. Dinadala siya nito sa mundo ng mga tauhan, sa kanilang mga pagsubok at pag-iibigan. Nakatulala lang si Lino, nakikinig, hindi lang sa kwento, kundi sa himig ng boses ni Hiraya. Ito ang unang pagkakataon na ang katahimikan ng kanyang gabi ay napalitan ng isang tinig na hindi naguutos o nanunumbat. Naging ritual na nila iyon. Gabi-gabi, pagkatapos ng mga gawain, magbabasa si Hiraya para sa kanya. Ang mga pahina ng lumang libro ang naging tulay nila sa isa't isa. Mula sa pag-uusap tungkol sa mga tauhan sa libro, ang kanilang mga kwentuhan ay nagsimulang lumawak. Sa tingin mo, tama bang isinuko ni Isabela ang kanyang pangarap para lang kay Marco? Tanong ni Hiraya isang gabi, pagkatapos isara ang libro. Marahil para sa kanya, si Marco ang naging bago niyang pangarap. Sagot ni Lino na ikinagulat niya mismo. Tumingin sa kanya si Hiraya, ang mga matay may kislap ng interes. Ikaw, ano ba ang pinakamalaki mong pangarap? Noon? Maingat niyang tanong. Sa halip na masaktan, naramdaman ni Lino ang isang kakaibang gaan. Ikinuwento niya rito ang kanyang pagkahilig sa arkitektura. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap na magtayo ng isang public library sa kanilang baryo. Isang lugar kung saan ang mga kabataang tulad ni Hiraya ay maaaring magbasa at mangarap ng libre. At si Hiraya naman, sa unang pagkakataon, ay nagkwento rin. Ikinuwento niya ang sarili niyang pangarap, ang kahihiyan ng kanyang pagbagsak, ang sakit ng paghatol ng kanyang ama. Sa mga gabing iyon, sa ilalim ng dim na ilaw ng lampara, natuklasan nila ang isipan ng isa't isa.
Nakita ni Lino ang talino at lalim ng pag-iisip ni Hiraya. Hindi ito basta isang babaeng bigo. Ito ay isang babaeng pinagkaitan ng pagkakataon, ngunit ang namumuong koneksyon na ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Konsolasyon. Isang hapon, habang nag-uusap sila ni Hiraya tungkol sa isang disenyo na nakita nito sa libro, sabay silang napangiti. Isang simple at mabilis na ngiti, ngunit sapat na yon. Mukhang nagkakasayahan na kayo dito, malamig na sabi ni Konsolasyon mula sa pintuan. Agad na naglaho ang nangiti sa labi nilang dalawa. Hiraya, hindi ka binabayaran para makipagkwentuhan. Ang mga halaman sa hardin ay hindi pa nadidiligan. Walang salitang tumayo si Hiraya at umalis. Naiwan si Lino na puno ng galit at pagkadismaya. Ngunit gaya ng dati, wala siyang magawa. Isang Sabado ng hapon, habang nagbabasa si Hiraya para sa kanya, isang katulong ang kumatok upang ipaalam na may bisita sila. Ang mga magulang ni Hiraya. Agad na tumayo ang tensyon sa sala. Si Mila, ang ina ni Hiraya, ay hindi mapakali. Ang mga matay laging nasa sahig. Si Ruben naman, ang kanyang ama, ay matigas ang anyo. Binati nito si Lino at Konsolasyon, ngunit may isang bagay na napansin si Hiraya, isang bagay na kakaiba. Sa buong oras na naroon sila, hindi man lang magawang tingnan ni Ruben si Lino nang diretso sa mata. Ang mga tingin nito'y laging umiiwas, dumadapos sa pader, sa mesa, kahit saan, huwag lang sa lalaking nakaupo sa wheelchair sa kanyang harapan. Ang bawat pag-iwas na yon ay tila may itinatagong bigat, isang lihim na nagpapabigat sa hangin sa buong silid. Ang pagbisita ng kanyang mga magulang ay nag-iwan ng isang hindi mapakaling pakiramdam sa dibdib ni Hiraya. Ang pag-iwas ng tingin ng kanyang ama kay Lino ay hindi normal. Hindi iyon simpleng hiya o pagkailang. Meron itong bigat, isang uri ng pagkakasala na hindi niya mapangalanan. Sa mga sumunod na araw, ang mga gabi ng pagbabasa at pakikipagkwentuhan nila ni Lino ay nagpatuloy. Ang kanilang samahan ay unti-unting lumalim. Hindi ito pag-iibigan, alam ni Hiraya iyon. Ito ay isang uri ng pagkakaibigan na isinilang mula sa parehong kalungkutan at mga sirang pangarap. Sa piling ni Lino, nakakaramdam siya ng kapayapaan na hindi niya nararanasan sa iba. Sa unang pagkakataon, mula nang siya'y ikasal, naramdaman niyang may isang taong nakakakita sa kanya, hindi bilang isang bigo, hindi bilang isang katulong, kundi bilang si Hiraya. Nagsimula siyang isipin na marahil kaya niyang tiisin ang lahat. Ang pagmamalupit ni Konsolasyon, ang mga mapanghusgang mata ng mga kapitbahay. Hanggat mayroon siyang mga gabing tulad nito, kung saan malaya siyang nakikipag-usap sa isang taong nakakaintindi sa kanya, marahil ay malalampasan niya ito. Ang buhay sa hawla ay hindi na gaanong nakakasakal. Isang araw ng linggo, pinayagan siya ni Konsolasyon na umuwi sa kanila upang dalawin ang kanyang ina na may sakit daw. Ang totoo, isa lamang iyong dahilan. Ang kanyang ama ang nagpumilit na umuwi siya at kahit nagtataka, sumunod na lamang si Hiraya. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay sa Baryo Amihan, nadatnan niyang mag-isa ang kanyang ama sa sala. Nakaupo ito sa isang silyang yantok, nakatingin sa kawalan, habang hawak ang isang baso ng lambanog. Ang amoy ng alak ay malakas. Alam ni Hiraya na hindi ito magandang senyales. Itay, nasaan po si inay? Tanong niya. Tumingin sa kanya si Ruben, ang mga matay mapupungay na. Nasa kwarto nagpapahinga. Huwag mo nang gisingin. Mayroong kakaibang lamig sa boses ng kanyang ama. Umupo si Hiraya sa kaharap na upuan, hindi mapakali. Kumusta ka naman doon? Tanong ni Ruben. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Maayos ba ang pagtrato nila sa'yo? Maayos naman po. Pagsisinungaling niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Ruben. Maayos?
Huwag mo akong lokohin, Hiraya. Nakikita ko sa mga mata mo. Nakikita ko ang pagod. Uminom itong muli mula sa baso. Pero kailangan mong tiisin. Kailangan. Ang diin sa huling salita ay nagdulot ng kaba sa dibdib ni Hiraya. Itay, may problema po ba? Bakit po ninyo ako pinauwi? Sa halip na sumagot, tumayo si Ruben at kumuha pa ng alak. Ang kanyang mga kilos ay mabigat. Tila may pasan-pasan siyang problema na hindi niya masabi. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at lumabas ang kanyang ina, si Mila. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga matay namumugto. Malinaw na hindi ito natutulog, kundi umiiyak. Ruben, tama na yan, sabi ni Mila. Ang boses ay nanginginig. Lasing ka na naman. Pabayaan mo ako, Mila. Sigaw ni Ruben na ikinagulat ni Hiraya. Bihira niyang makitang magtaas ng boses ang kanyang ama. Anong gusto mong gawin ko? Magdiwang habang ang anak natin ay nagtitiis doon para pagbayaran ng kasalanan ko? Napatakip ng bibig si Mila, ang mga matay ng lalaki sa takot. Tumingin ito kay Hiraya at pagkatapos ay bumalik kay Ruben. Huwag dito, Ruben. Nandyan ang bata. Ngunit huli na ang lahat. Narinig ni Hiraya ang bawat salita. Kasalanan. Ang salitang iyon, tila isang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ito na naman ang pakiramdam na yon. Ang pakiramdam na may isang malaking lihim na itinatago sa kanya. Anong kasalanan? Tanong ni Hiraya. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang, isang tingin na puno ng takot at pag-aalinlangan. Wala anak, sabi ni Mila. Pilit nang ngumingiti. Lasing lang ang tatay mo, huwag mo nang pansinin. Hindi, giit ni Hiraya. Tumatayo na rin. Narinig ko. Ano ang ibig sabihin ni Itay? Anong pinagbabayaran ko? Hiraya, umuwi ka na sa asawa mo, sabi ni Ruben. Tumatalikod na. Wala kang dapat malaman. Ang pagtanggi ng kanyang ama, naharapin siya ang nagpatibay sa kanyang hinala. Mayroon siyang dapat malaman. At sa pagkakataong ito, hindi na siya papayag na itago pa ito sa kanya. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ninyo sinasabi sa akin ang totoo. Sigaw niya, ang boses ay basag na. Bakit hindi makatingin si Itay kay Lino? Anong utang natin sa mga Ignacio? Bakit ako ang kailangang magbayad? Ang kanyang mga tanong ay tila mga bombang sumabog sa maliit nilang sala. Si Mila ay napahagulgol na lamang. Si Ruben naman ay napasuntok sa pader. Ang kanyang galit ay halatang hindi para kay Hiraya, kundi para sa kanyang sarili. Hanggang kailan nating itatago ang katotohanan kay Hiraya? Humihikbing sabi ni Mila sa kanyang asawa. Hanggang kailan natin siya lolokohin? Na ipinambayad natin siya sa kasalanan mo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Hiraya. Ipinambayad. Para siyang isang bagay, isang paninda. Mila, manahimik ka! Sigaw ni Ruben. Ngunit hindi na napigilan ni Hiraya ang sarili. Lumapit siya sa kanyang mga magulang, ang mga matay nagbabaga na sa nagahalong galit at sakit. Hinarap niya ang kanyang ama, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya, ang lalaking sandalan niya dapat. Nanginginig ang kanyang labi nang magsalita siya. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng sakit. Anong kasalanan, Itay? Anong ibig sabihin ni Inay? Ang tanong ni Hiraya ay binitawan sa hangin na tila isang malaking bato, mabigat, hindi maiiwasan, at nakatakdang bumagsak. Ang maliit na sala ng kanilang bahay ay napuno ng nakabibinging katahimikan na binabasag lamang ng mga hikbi ng kanyang ina. Si Ruben ay nakatayo pa rin, nakatalikod sa kanila. Ang mga balikat ay naninigas, para siyang isang pader na unti-unting guguho. Matagal bago siya muling nagsalita at nang gawin niya iyon,
Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng sakit na naipon sa loob ng maraming taon. Umalis ka muna, Mila. Utos niya sa asawa ng hindi lumilingon. Iwan mo kami. Pero Ruben, sige na. Sigaw niya at sa pagkakataong ito, sumunod na si Mila. Pumasok sa silid at isinara ang pinto na may kasamang malakas na kalabog. Naiwan silang dalawa, ama at anak, estranghero. Dahan-dahang humarap si Ruben. Ang dating tikas at awtoridad ng kanyang ama ay naglaho. Ang nakikita ni Hiraya ngayon ay isang matandang lalaki na pinabigat ng isang lihim. Ang mukha ay lukot sa pagsisisi. Ang mga mata ay namumula, hindi lang sa alak, kundi sa luhang pinipigilan. Naupo itong muli sa silyang yantok. Ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang mukha'y nakasubsob sa kanyang mga palad. Tila ba ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Matagal na panahon na yon. Panimula niya, ang boses ay halos isang bulong. 15 taon ka pa lang noon. Puno ka pa ng mga pangarap. Puno pa ng paghanga sa akin. Nakinig lang si Hiraya. Ang puso niya'y kumakabog ng napakabilis. Naghahanda sa kung anumang katotohanan ang sasabog sa kanyang harapan. May isang malaking proyekto sa kabilang bayan. Isang kontratista ang kumausap sa akin. Kailangan daw ng mga karpintero. Malaki ang bayad. Sobrang laki. Sapat para makapag-ipon tayo para sa pag-aaral mo sa Maynila. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang piraso ng isang puzzle na ayaw buuin ni Hiraya. Nakuha ko ang trabaho. Gabi-gabi. Pagkatapos ng trabaho, may kaunting inuman, kasiyahan. Isang gabi na parami ang nainom ko. Lasing na lasing ako, Hiraya. Pero nagpumilit pa rin akong magmaneho pa uwi. Gusto na kitang makita. Gusto ko nang ibigay sa iyo ang unang sahod ko. Tumigil si Ruben. Huminga ng malalim na tila nalulunod. Ang hangin sa silid ay naging mabigat. Mahirap lang hapin. Gabi na. Madilim ang kalsada. Mabilis ang takbo ko. May biglang tumawid. Isang motorsiklo. Hindi ko na nagawang magpreno. Narinig ko ang isang malakas na kalabog. Nakita ko ang isang katawan na tumilapon sa gilid ng daan. Napatakip ng bibig si Hiraya. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Hindi maari. Natakot ako. Pagpapatuloy ni Ruben, ang boses ay basag na sa pag-iyak. Natakot ako, anak. Sa halip na bumaba at tumulong, tinapakan ko ang silinyador. Tumakas ako. Iniwan ko siya doon. Nag-agaw buhay. Ang katotohanan ay lumapag na. Isang malagim, nakakasuklam na katotohanan. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsama-sama sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang imahe na napakasakit tingnan. Ang lalaking iniwan ng kanyang ama sa gilid ng kalsada. Ang lalaking paralitiko. Ang lalaking pinakasalan niya. Si Lino. Hindi. Bulong ni Hiraya na pailing-iling. Ang sahig ay tila gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Itay, sabihin ninyong hindi totoo. Ilang araw akong hindi makatulog. Bawat gabi, nakikita ko ang mukha niya. Sabi ni Ruben, hindi pinapansin ang kanyang pakiusap. Pagkatapos, kumalat ang balita. Ang anak ng mga Ignacio na aksidente, nabaldado. Alam kong ako ang may kasalanan. Ako ang sumira sa buhay niya, sa mga pangarap niya. Bakit hindi po kayo nagsalita? Bakit hindi kayo humingi ng tawad? Tanong ni Hiraya. Ang luha ay malayang dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Dahil duwag ako, sigaw ni Ruben. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Kung umamin ako, makukulong ako. Paano na kayo ng nanay mo? Kaya tinago ko. Itinago ko ang kasalanan ko sa loob ng maraming taon. Bawat araw,
Binabangungot ako. Bawat araw, kinakain ako ng konsensya ko. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay puno ng pagsusumamo at kahihiyan. Kaya nang bumagsak ka sa exam, nakita ko yon bilang isang pagkakataon. Isang masamang pagkakataon. Naisip ko na kung maibibigay kita sa kanya, kung mapapangasawa mo siya, kung maaalagaan mo siya, marahil iyon na ang magiging bayad puri ko, isang paraan para makabawi sa kasalanan ko. Ang huling mga salita ay ang pumatay sa kung anumang natitirang pagmamahal at respeto ni Hiraya para sa kanyang ama. Hindi siya isang anak, hindi siya isang tao, isa siyang pambayad utang. Ang kanyang buong buhay ay isang kasangkapan para pagtakpan ang isang krimen. Ang bawat paghihirap niya sa kamay ni Konsolasyon, ang bawat panghuhusga ng mga tao, ang bawat pangarap na isinuko niya, lahat ay dahil sa isang kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Ang pakiramdam ng pagiging biktima ay napalitan ng isang bagay na mas malala, pakiramdam ng pagiging marumi. Ang kanyang presensya sa bahay ng mga Ignacio ay isang malaking kasinungalingan. Ang namumuong pagkakaibigan nila, ni Lino, ay nabahira ng dugo at panlilin lang. Hindi na niya kinaya. Walang salitang tumalikod si Hiraya at tumakbo palabas ng bahay. Narinig niya ang pagsigaw ng kanyang ama sa pangalan niya. Ngunit hindi siya lumingon. Tumakbo siya nang walang direksyon. Ang mga luhay lumalabo sa kanyang paningin. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang pisngi. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang apoy ng sakit at galit sa kanyang dibdib. Napatigil siya sa gilid ng daan at napasuka. Inilabas niya ang lahat. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging marumi ay hindi nawala. Ang kasalanan ng kanyang ama ay kumapit sa kanya na parang isang pangalawang balat. Dahan-dahan siyang naglakad, pabalik sa bahay ng mga Ignacio. Bawat hakbang ay isang parusa. Ang dating hawla ay isa na ngayong sementeryo. Pagdating niya, tahimik siyang pumasok sa loob. Nakita niya si Lino sa sala, nagbabasa. Nang mag-angat ito ng tingin at ngumiti sa kanya, isang ngangiting nagsisimula ng maging pamilyar. Pakiramdam ni Hiraya ay sasaksakin niya ang sarili. Ang bawat kabaitan ni Lino ay isang sumbat. Ang bawat pag-aalala nito ay isang parusa. Paano niya haharapin ang lalaking ito na ang buhay ay sinira ng sarili niyang ama at siya ang naging pambayad? Hiraya, okay ka lang. Namumutla ka. Tanong ni Lino. Ang nangiti ay napalitan ng pag-aalala. Hindi sumagot si Hiraya. Nilampasan niya lang ito. Nagsimula siyang iwasan ang tingin nito, ang presensya nito. Nagkulong siya sa isang pader ng katahimikan. Kinagabihan, hindi siya pumasok sa silid ni Lino para magbasa. Nanatili siya sa labas, nakaupo sa sahig ng madilim na pasilyo, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Narinig niya ang pagtawag ni Lino sa kanyang pangalan mula sa loob, ngunit hindi siya kumibo. Mamaya-maya, bumukas ang pinto. Nakita niya ang anino ng wheelchair ni Lino. May nagawa ba akong mali, Hira? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pagkalito at sakit. Hindi pa rin siya makasagot. Ang tanging nagawa niya ay ang umiyak ng tahimik sa dilim, ang mga luhay para sa kanilang dalawa, para sa buhay na sinira at para sa buhay na ipinambayad. Ang katahimikan ni Hiraya ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ng mga Ignacio ay bumalik sa dati nitong nakakabinging katahimikan. Ngunit ngayon, ay may kasama na itong bigat at tensyon na hindi kayang tiisin ni Lino. Ang babaeng unti-unti nang nagbibigay kulay sa kanyang kulimlim na mundo ay bigla na lang nagtayo ng isang pader sa pagitan nila. Hindi na ito pumapasok sa kanyang silid para magbasa. Hindi na ito nagsasalita maliban kung kinakailangan. Ang mga mata nitong dati may kislap
Kapag sila'y nag-uusap ay ngayoy laging nakayuko, laging umiiwas. Para kay Lino, ang pagbabagong ito ay isang uri ng pagpapahirap. Nasanay na siyang muli sa presensya ng isang kasama, sa tunog ng isang kaibigang boses. Ang biglaang pagkawala nito ay nag-iwan ng isang butas sa kanyang dibdib na mas masakit pa kaysa sa kanyang mga binting walang pakiramdam. Anong ginawa mo sa kanya? Isang umaga, hindi na napigilan ni Lino ang sarili. Hinarap niya ang kanyang ina sa sala. Si Konsolasyon ay nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo, tila walang pakialam sa nangyayari sa paligid. Nag-angat ito ng tingin mula sa dyaryo. Ang mga kilay ay salubong. Anong pinagsasabi mo? Si Hiraya. Giit ni Lino. Ang boses ay may diin. Alam kong may ginawa ka o sinabi ka sa kanya. Bakit bigla siyang naging ganyan? Inay, ano na naman ang ginawa ninyo? Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa bibig ni Konsolasyon. Ako? Ako na naman ang may kasalanan? Lino, baka naman sa wakas ay natauhan na ang babaeng yon. Baka na-realize niya na isang pagkakamali ang pakasalan ang isang baldado. Baka nagsasawa na siya sa pag-aalaga sa'yo. Ang bawat salita ay tila isang sampal. Nasaktan si Lino, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Hiraya. Nakita niya kung paano tinitiis ng dalaga ang lahat. Hindi ito sumusuko, kaya't alam niyang hindi iyon ang dahilan. Hindi siya ganyang klaseng tao. Matigas na sabi ni Lino. At paano mo naman nalaman? Hamon ni Konsolasyon. Dahil lang binabasahan kanya gabi-gabi. Huwag kang maging tanga, anak. Lahat ng tao may hangganan. At ang pag-aalaga sa isang lumpo, iyan ang pinakamabilis na paraan para maubos ang pasensya ng kahit sino. Hindi niyo siya naiintindihan dahil hindi niyo sinusubukan. Sigaw ni Lino, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang tanging nakikita niyo lang ay ang sarili ninyong kapaitan. Ang tanging ginagawa niyo lang ay manakit ng iba dahil nasasaktan kayo. Ang huling mga salita ay tumama sa kanyang ina. Nakita ni Lino ang pagbabago sa mukha nito. Ang tigas ay nabaklas. At sa isang saglit, isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita ang lumitaw. Sakit. Napatayo si Konsolasyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang dyaryo ay nahulog sa sahig. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Nanginginig niyang sabi. Hindi ko alam. Sumbat ni Lino. Inay, sa buong buhay ko, iyan na lang ang nakikita ko sa inyo. Mula nang mamatay si Itay, lagi na lang kayong galit sa mundo. At ngayon, si Hiraya ang pinagbubuntunan nyo. Bakit? Dahil nakikita nyo sa kanya ang isang masayang buhay na hindi nyo naranasan? Doon na bumigay si Konsolasyon. Ang matigas na ginang ng pamamahay ay naglaho at ang lumabas ay isang babaeng pagod na. Umupo ito sa sofa. Ang mukha'y nakasubsob sa kanyang mga palad at humagulgol. Isang malakas, masakit na pag-iyak na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nagulat si Lino. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nakita niyang umiyak ang kanyang ina. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Konsolasyon sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin, ang mga matay basang-basa ng luha. Ang ama mo, bago siya na aksidente at nabaldado, tulad mo, malakas siya, masaya, puno ng buhay, mahal na mahal ko siya. Nakinig lang si Lino, natigilan sa biglaang pagkukwento ng kanyang ina. Nang mangyari ang aksidente, nagbago ang lahat. Ang lalaking minahal ko ay naging isang anino na lang ng kanyang sarili. Naging masungit, puno ng galit. Bawat araw, isinusumbat niya sa akin ang kanyang kalagayan. Bawat araw, para akong nag-aalaga ng isang halimaw na dati aking asawa.
Ang boses ni Konsolasyon ay puno ng pait ng nakaraan. Isinuko ko ang lahat para sa kanya. Ang mga pangarap ko, ang mga kaibigan ko, ang kabataan ko. 20 taon, Lino. 20 taon ko siyang inalagaan. Pinakain, pinaliguan, nilinis ang kanyang dumi. Tiniis ko ang mga sigaw niya, ang mga panunumbat niya. Mag-isa, walang tumulong sa akin. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay may halo ng sakit at babala. Kaya nang maaksidente ka at nakita ko si Hiraya, nakita ko ang sarili ko sa kanya. Nakita ko ang landas na tatahakin niya, ang impyernong papasukin niya. Ayokong matulad ka sa ama mo at ayokong matulad siya sa akin. Kaya naging malupit ako sa kanya para itaboy siya, para sukuan ka na niya habang maaga pa, bago pa siya mabulok sa tabi mo tulad ng nangyari sa akin. Ang pagtatapat ng kanyang ina ay isang bombang sumabog sa harap ni Lino. Sa wakas, naintindihan niya. Ang kalupitan ni Konsolasyon ay hindi purong galit. Ito ay isang baluktot na anyo ng pagmamahal, isang pag-iingat na isinilang mula sa sarili nitong trauma. Nang mga sandaling iyon, hindi niya alam kung sino ang mas dapat kaawaan, ang kanyang ina na biktima ng nakaraan o si Hiraya na biktima ng kasalukuyan. Mula sa may pasilyo, sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, nakatayo si Hiraya. Narinig niya ang lahat, ang bawat salita, ang bawat hikbi, ang galit na nararamdaman niya para kay Konsolasyon ay unti-unting napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Awa. Naintindihan niya na ang biyena niya ay isa ring biktima, isang babaeng winasak ng isang trahedyang katulad ng sa kanila. Ngunit ang pag-unawang ito ay hindi nagdulot ng ginhawa. Bagkus, mas lalo pa nitong pinabigat ang kanyang nararamdaman. Ang pamilyang ito ay puno na ng sakit. At ang pamilya niya ang nagdulot ng lahat ng ito. Ang kasalanan ng kanyang ama ay hindi lang sumira sa buhay ni Lino. Sinira rin nito ang buhay ni Konsolasyon. At ngayon, siya, ang pambayad puri, ay naririto upang maging bahagi ng kanilang pagdurusa. Ang bigat ay naging sobra-sobra na para sa kanya. Hindi na niya kaya. Ang pagtatapat ni Konsolasyon ay ang huling dagok na hindi na kinaya ng puso ni Hiraya. Hindi na niya makita ang kanyang sarili bilang isang simpleng biktima ng sitwasyon. Nakita niya ang kanyang sarili bilang asin na ibinubudbud sa isang malalim at naghihilom na sugat. Ang bawat paghinga niya sa loob ng bahay na yon ay isang paalala ng kasalanan. Ang bawat butil ng kanin na kanyang isinusubo ay tila lasang dugo. At panlilin lang, hindi niya na kayang tingnan si Lino. Ang mukha nitong puno ng pag-aalala ay tila isang salamin na nagpapakita ng kasuklam-suklam na sikreto ng kanyang pamilya. Hindi na rin niya kayang tingnan si Konsolasyon. Ang dating galit ay napalitan ng isang isang nakakaparalisang awa at pagkakasala. Paano niya haharapin ang isang babae na ang pagdurusa ay refleksyon ng magiging kinabukasan niya, isang kinabukasang isinilang mula sa kasalanan ng kanyang ama? Kailangan niyang umalis. Ang desisyon ay nabuo sa kanyang isipan sa kalaliman ng gabi. Hindi ito isang planadong pag-iisip, kundi isang desperadong pangangailangan ng kanyang kaluluwa na makahinga. Pakiramdam niya ay malulunod siya kung mananatili pa siya ng isang araw sa bahay na yon. Naghintay siya hanggang sa marinig niya ang malalim at pantay na paghinga ni Lino mula sa kama. Tanda na ito'y mahimbing nang natutulog. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, pinagmasdan niya ang natutulog na mukha nito, payapa. Walang bakas ng sakit na dinadala nito kapag gising. Ang mga guhit sa mukha nito ay mas lumambot. At sa isang saglit, nakita ni Hiraya ang binatang minsay puno ng pangarap, ang arkitektong nais abutin ng mga bituin.
Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa sahig. Ito ang tamang gawin. Ang pag-alis niya ang tanging paraan para maputol ang koneksyon ng kasalanan ng kanyang ama sa buhay ng lalaking ito. Ang pananatili niya ay isang patuloy na panloloko. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa chaise lounge. Kinuha niya ang kanyang maliit na bayong at inilagay sa loob ang iilang piraso ng damit na dala niya noong ikasal. Walang alahas, walang pera, tanging ang sarili lamang niya. Kumuha siya ng isang pirasong papel mula sa isang notebook ni Lino at isang ballpen. Sa nanginginig na kamay, nagsimula siyang magsulat. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Sa huli, 2 salita lang ang naisulat niya sa gitna ng papel. Patawad, ngunit tila hindi iyon sapat. Masyadong kulang. Nagdagdag siya ng isa pang pangungusap, isang pangungusap na puno ng pait at katotohanan na kanyang pinaniniwalaan. Sana makahanap ka ng kaligayahang hindi ko kayang ibigay. Maingat niyang tiniklop ang papel at ipinatong sa unan sa tabi ni Lino. Sandali niyang hinaplos ng tingin ang buhok nito. Isang tahimik na paalam na hindi nito maririnig. Pagkatapos, tumalikod na siya. Bawat hakbang palayo sa kama ay isang pagpunit sa isang bahagi ng kanyang puso. Bawat hakbang palabas ng silid ay isang pagtalikod sa isang pagkakaibigan na nagsisimula pa lamang mamukadkad. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob, pinipigilan ang paglikha ng anumang ingay. Sumilip siya sa madilim na pasilyo, tahimik. Ang buong bahay ay natutulog, walang kamalay-malay sa kanyang pagtakas. Naglakad siya na parang isang magnanakaw sa sariling pamamahay. Pababa sa engrandeng hagdanan, nilalagpasan ang mga larawan ng pamilya Ignacio na nakasabit sa pader. Mga larawan ng masasayang panahon na winasak ng isang gabing madilim. Nang marating niya ang pangunahing pinto, saglit siyang natigilan. Sa labas ng pintong ito ay isang mundong hindi niya kilala. Walang direksyon, walang pera, walang kasiguraduhan. Ngunit anumang hirap ang naghihintay sa kanya sa labas ay mas gugustuhin niya kaysa sa isang buhay na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Huminga siya ng malalim at pinihit ang trangka. Malamig ang hangin ng gabi na sumalubong sa kanya. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran nang walang ingay at nagsimulang maglakad. Naglakad siya sa madilim na kalsada ng Baryo Amihan, palayo sa bahay na naging kanyang kulungan. Walang bituin sa langit. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na paminsan-minsay natatakpan ng mga ulap. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang maglakad ng malayo. Hanggang sa hindi na niya maramdaman ang bigat ng kasalanang hindi naman siya ang may gawa. Kinabukasan, si Lino ang unang nagising. Gaya ng dati, ang una niyang ginagawa ay ang tingnan ng chaise lounge sa kabilang sulok. Ngunit ngayon, wala itong laman. Ang kumot ay maayos na nakatupi. Ang maliit na bag ni Hiraya ay wala na rin. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hiraya? Tawag niya. Umaasang nasa banyo lamang ito. Walang sagot. Sinubukan niyang umupo. Doon niya napansin ang isang nakatuping papel sa unan sa kanyang tabi. Kinuha niya ito. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya. Patawad. Sana makahanap ka ng kaligayahang hindi ko kayang ibigay. Ang mga salita ay tila mga suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang papel ay nalukot sa kanyang mga kamay. Hindi, bulong niya. Hindi. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na puno ng pagkabigla, pagtanggi, at isang sakit na mas matindi pa sa kanyang nararamdaman noong araw ng kanyang aksidente. Hiraya. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan.
Ginigising ang natutulog na umaga at sinisira ang katahimikan ng isang buhay na muli na namang gumuho. Ang sigaw ni Lino ay gumising hindi lang sa kanyang ina, kundi pati na rin sa isang damdaming matagal nang natutulog sa kanyang dibdib. Ang takot na maiwan, ang takot na mag-isa. Agad na pumasok si Konsolasyon sa silid. Ang mukha'y puno ng pag-aalala. Lino, anong nangyayari? Hindi nagsalita si Lino. Itinuro lamang niya ang bukas na espasyo sa chaise lounge at ang lukot na papel sa kanyang kamay. Naintindihan agad ni Konsolasyon. Ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng galit. Walang utang na loob na babae, sabi nito. Pagkatapos ng lahat, basta na lang siyang aalis. Ipinakain, pinatira, at ito ang igaganti niya. Hindi niyo naiintindihan, sigaw ni Lino. Ang boses ay basag sa desperasyon. Kasalanan natin to. Kasalanan ko. Kasalanan niyo. Tinaboy natin siya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Konsolasyon ang purong sakit sa mga mata ng kanyang anak. Hindi ito ang blangkong tingin ng isang taong sumuko na. Ito ay ang tingin ng isang taong nawalan ng isang bagay na napakahalaga. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng pagsisisi. Naalala niya ang kanyang mga sinabi kahapon, ang kanyang malupit na pagtatapat. Siya ang may kasalanan. Ngunit wala ng panahon para sa pagsisisi. Ang isip ni Lino ay nag-uunahan sa pag-iisip ng paraan. Hindi siya maaaring manatili lang dito. Hindi siya maaaring maghintay. Ang telepono. Utos niya sa ina. Iabot niyo sa akin ang telepono. Nanginginig na iniabot ni Konsolasyon ang cordless phone. Tiningnan ni Lino ang listahan ng mga numero na nakaipit sa tabi. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Habang pinipindot ang mga numero, isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero na pag-aari ng nakaraan. Habang nagriring ang telepono, nilamon niya ang kanyang pride, ang kahihiyan, ang pagiging isang lumpo na nanghihingi ng tulong. Hello? Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Isang pamilyar na boses. Miguel, sabi ni Lino. Ang sarili niyang boses ay halos hindi niya makilala. Lino, pare ikaw ba yan? Halata ang gulat sa boses ni Miguel, ang kanyang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo. Anong napatawag ka? May problema ba? Huminga ng malalim si Lino. Kailangan ko ng tulong mo. Sa kabilang banda, si Hiraya ay bumaba sa isang maingay na terminal ng bus sa kasunod na bayan. Ang init ng araw ay nakakapasong at ang ingay ng mga sasakyan at mga taong nagsisigawan ay nakakabingi. Wala siyang dalang pera, maliban sa kaunting baryang natira sa kanyang bulsa mula sa huling pamamalengke niya. Maghapon siyang naglakad, naghahanap ng anumang trabaho. Pumasok siya sa mga tindahan, sa mga kainan, nagtatanong kung kailangan nila ng katulong, tagahugas o kahit anong pwesto. Ngunit ang bawat sagot ay pareho. Isang iling, isang tingin na puno ng pagdududa. Nang palubog na ang araw, ang kanyang pag-asa ay palubog na rin. Ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom. Napaupo siya sa isang bangketa, malapit sa isang maliit na karinderya na naglalabas ng mabangong amoy ng nilulutong pagkain. Ang kanyang mga mata ay napuno na naman ng luha. Ito ba ang kapalit ng kanyang pagtakas? Ang mamatay sa gutom sa isang lugar na dayuhan? Ineng, ayos ka lang? Nag-angat siya ng tingin at nakita ang isang may edad na babae, ang may-ari marahil ng karinderya. Mayroon itong malumanay na mukha at mga matang may bahid ng pag-aalala. Naghahanap po ba kayo ng tagahugas ng plato? Halos pabulong na tanong ni Hiraya. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Nakita nito ang gusot niyang damit, ang pagod sa kanyang mukha, at ang desperasyon sa kanyang mga mata. Halika, pumasok ka muna, kumain ka.
Mukhang kanina ka pa hindi kumakain. Sa loob ng karinderya, habang kumakain ng isang mainit na mangkok ng lugaw, hindi na napigilan ni Hiraya ang paghagulgol. Ikinuwento niya sa babae na nagpakilalang Aling Nena ang isang bersyon ng kanyang kwento na umalis siya sa kanila para maghanap ng sariling buhay. Naawa si Aling Nena. Sige na nga, kailangan ko rin naman ng dagdag na tao dito. Pwede kang magsimula bukas. May maliit na kwarto sa likod. Doon ka na muna tumuloy. Ang kabaitan ng estranghero ay nagbigay kay Hiraya ng kaunting pag-asa. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga siya sa isang manipis na banig sa maliit na kwarto, bumalik ang lahat ng sakit. Naalala niya ang mga gabi ng pagbabasa nila ni Lino. Naalala niya ang mga ngiti nito, ang mga pangarap na ibinahagi nito sa kanya. Malaya na siya sa bahay ng mga Ignacio, ngunit ang kanyang isip at puso ay bilanggo pa rin ng alaala ng lalaking kanyang iniwan. Ang kasalanan ay hindi nawala. Dinala niya ito kasama niya. Samantala, sa bahay ng mga Ignacio, si Lino ay hindi mapakali. Bawat minuto na lumilipas ay tila isang karayom na tumutusok sa kanya. Si Consolacion, sa unang pagkakataon, ay hindi na nagpakita ng galit. Tahimik lang itong nakaupo sa isang sulok, pinagmamasdan ang pagkabahala ng kanyang anak. Nakikita niya ngayon kung gaano kahalaga si Hiraya para kay Lino, at iyon ang nagpabigat sa kanyang pagsisisi. Gabi na nang muling tumunog ang telepono. Mabilis itong sinunggaban ni Lino. Lino, sabi ni Miguel sa kabilang linya. May balita na ako. Napahigpit ang hawak ni Lino sa telepono. Nasaan siya? Nagtanong-tanong ako sa mga terminal. May isang dispatcher na nakaalala sa kanya. Bumaba siya sa bayan ng Santa Cruz. Sinubukan kong hanapin at sa tingin ko, nahanap ko na siya. May isang maliit na karinderya malapit sa palengke. May naglalarawan sa kanya na nagsimulang magtrabaho doon kanina lang. Ang puso ni Lino ay tila hihinto sa pagtibok. Buhay siya, ligtas siya, at malapit lang siya. Ang desperasyon sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang damdaming mas malakas. Determinasyon. Ang apoy na matagal nang namatay sa kanya ay muling nagliyab ng napakalakas. Miguel, sabi ni Lino, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, puno ng awtoridad na kahit siya ay nagulat. Sunduin mo ako. Sige, pare. Bukas ng umaga? Hindi, putol ni Lino. Hindi bukas. Tumingin siya sa bintana. Sa kadiliman ng gabi, bawat segundong paghihintay ay isang panganib na maaaring magbago na naman ang isip ni Hiraya at muling umalis. Hindi na niya hahayaang mangyari iyon. Dalhin mo ako dyan. Ngayon na. Madaling araw pa lamang ngunit gising na si Hiraya. Ang ingay ng mga naghahandang tindera sa palengke sa labas ay pumapasok sa maliit na siwang ng kanyang bintana. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang kanyang isipan ay isang magulong larangan ng digmaan sa pagitan ng kaluwagan at pagkakasala. Sinimulan niyang gawin ang mga unang trabaho sa karinderya, ang pagwawali sa sahig, ang pagpupunas sa mga mesa. Ang bawat kilos ay mechanical, isang paraan para ilayo ang kanyang isip sa mga alaalang pilit na bumabalik. Ngunit habang nagpupunas siya ng isang mesang malapit sa bukas na pinto, isang van ang huminto sa tapat. Hindi niya sana yon papansinin kung hindi lang sa pamilyar na lalaking bumaba mula sa driver's seat. Si Miguel, ang kaibigan ni Lino na minsan nang bumisita sa bahay. Kasunod nito, bumukas ang sliding door ng van. At mula sa loob, dahan-dahang ibinaba ni Miguel ang isang wheelchair. At nakaupo roon, sa gitna ng unti-unting pagliwanag ng umaga, ay si Lino. Ang hawak na basahan ni Hiraya ay nahulog sa sahig. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Ang mundo sa paligid niya ay nawala ng tunog. Paano? Paano siya nahanap? Ang kanilang mga mata ay nagtama.
Sa distansya na naghihiwalay sa kanila, nakita ni Hiraya ang lahat sa mga mata ni Lino. Ang pagod mula sa mahabang biyahe, ang sakit, ang pag-aalala, at isang damdaming hindi niya lubos na maintindihan. Isang damdaming halos katulad ng desperasyon. Si Lino naman, nang sa wakas ay makita niya si Hiraya na nakatayo roon, buhay at buo. Isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Ngunit kasunod niyon ay ang sakit nang makita ang takot sa mukha nito. Ang takot na dulot niya. "Hiraya!" sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay mahina dahil sa distansya, ngunit sapat na para marinig niya. Sa halip na lumapit na paatras si Hiraya, ang tanging nasa isip niya ay ang tumakbo, ang tumakas ulit. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Itinulak ni Lino ang gulong ng kanyang wheelchair. Dahan-dahang tumawid sa kalsada at pumasok sa loob ng karinderya. Si Aling Nena ay lumabas mula sa kusina, nagtataka sa kung sino ang maagang bisita. "Hiraya, sino sila?" tanong nito. Hindi makasagot si Hiraya. Nang nasa harapan na niya si Lino, ang lahat ng lakas na inipon ni Hiraya ay gumuho. Ang pader na kanyang itinayo ay nabasag at ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Bakit ka nandito?" Humihikbing tanong niya. "Paano mo ako nahanap?" "Hindi mahalaga yon," sagot ni Lino. Ang kanyang boses ay malumanay. "Ang mahalaga ay nandito ako. Hiraya, umuwi na tayo." Ang mga salitang "umuwi na tayo" ay tila lason sa pandinig ni Hiraya. "Wala akong tahanang babalikan. Hindi mo naintindihan." "Kung ganoon, ipaintindi mo sa akin," pakiusap ni Lino. "Sabihin mo sa akin kung bakit ka umalis. Sabihin mo sa akin ang totoo." Napailing si Hiraya, ang mga hikbi ay lalong lumakas. "Hindi ko kaya. Hindi mo gugustuhing malaman." "Gusto kong malaman," giit ni Lino. "Ano man iyon, handa akong pakinggan." Sa puntong yon, wala nang nagawa si Hiraya kundi ang ilabas ang lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, sa harap ni Lino at ni Aling Nena na tahimik na nakikinig, ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-amin ng kanyang ama, ang aksidente, ang dahilan kung bakit siya ipinakasal. "Ang tatay ko ang may kasalanan kung bakit ka nagkaganyan, Lino," sabi niya. Ang bawat salita ay isang saksak sa sarili niyang puso. Ako ang ipinambayad niya sa kasalanan niya. Isa akong malaking kasinungalingan. Kaya ako umalis dahil hindi ko na kayang lokohin ka pa. Hindi ko kayang araw-araw na harapin ang taong sinira ng pamilya ko." Pagkatapos ng kanyang pag-amin, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa karinderya. Handa na si Hiraya sa kung anuman ang isusukli ni Lino. Galit, pagkasuklam, pagsumpa. Handa na siyang itaboy nito. Ngunit nagulat siya sa naging reaksyon ni Lino. Walang galit sa mga mata nito. Tanging isang malalim, nakakaunawang kalungkutan. Huminga ng malalim si Lino bago nagsalita. At ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay yumanig sa buong pagkatao ni Hiraya. "Alam ko na." Napatigil sa pag-iyak si Hiraya. "Ano?" "Matagal ko nang alam, Hiraya." Pag-uulit ni Lino. O mas tamang sabihing, matagal ko nang hinala. Tiningnan siya ni Lino nang may isang tingin na puno ng sakit ng nakaraan. "Noong gabing iyon ng aksidente, bago ako mawalan ng malay, may isang bagay akong naaalala. Ang amoy ng alak mula sa hininga ng lalaking sumilip sa akin at ang plaka ng kanyang sasakyan. Isang lumang pick-up. Ang parehong pick-up na laging nakaparada sa tapat ng bahay ninyo. Ang parehong pick-up na minamaneho ng tatay mo." Natulala si Hiraya. "Hindi ko na lang yun pinansin noon." Pagpapatuloy ni Lino. "Pinilit kong kalimutan. Dahil anong magagawa ng paghihiganti? Hindi na nito maibabalik ang mga binti ko. Ngunit nang ipakilala ka sa akin bilang magiging asawa ko, biglang bumalik ang lahat.
Naintindihan ko kung bakit hindi makatingin sa akin ang tatay mo. Naintindihan ko ang bigat sa kanyang mga mata. Inabot ni Lino ang nanginginig na kamay ni Hiraya. Sa una, umiwas ito, ngunit hinawakan niya ito ng mahigpit. Oo, pagpapatuloy ni Lino, ang kanyang boses ay puno ng emosyon ngunit nananatiling mahinahon. Masakit. Sobrang sakit na malaman na ang buhay ko ay nagbago dahil sa isang pagkakamali na tinakasan. Pero sa loob ng mga linggong nakasama kita, Hiraya, may isang bagay akong naintindihan. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Tinititigan ito ng diretso sa mga mata. Hindi ikaw ang kasalanan ng ama mo. Ang mga salita ay tumago sa puso ni Hiraya, isang balsamong humaplos sa kanyang mga sugat. Ang tatay mo ang nagdulot ng pinakamalaking trahedya sa buhay ko. Sabi ni Lino, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa bigat ng pag-amin. Pero ikaw ang naging biyaya sa buhay ko. Ang mga luha sa mata ni Hiraya ay hindi na luha ng sakit, kundi ng pagkalito, ng pagkabigla, ng isang damdaming hindi pa niya nararamdaman kailanman. Nang dumating ka, akala ko isa ka lang dagdag na parusa. Ngunit binigyan mo ng boses ang aking katahimikan. Binigyan mo ng liwanag ang aking kadiliman. Ipinakita mo sa akin na kahit ganito ako, may halaga pa rin ako. Pinangarap mo ang mga pangarap ko nang matagal ko na silang tinalikuran. Kaya't paano kita sisisihin? Paano ako magagalit sa'yo? Binitiwan ni Lino ang kamay nito at itinaas ang sariling kamay upang marahang punasan ang mga luha sa pisngi ni Hiraya. Ang kanyang paghaplos ay magaan, puno ng pag-iingat, puno ng pagsuyo. Wala kang kasalanan, Hiraya. Biktima ka rin. Biktima tayong lahat ng mga pagkakamali ng nakaraan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Hiraya ay tuluyang gumuho. Ang lahat ng bigat na kanyang pinapasan ay tila naglaho. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang nakita. Hindi bilang pambayad utang, hindi bilang produkto ng isang kasalanan, kundi bilang siya, bilang si Hiraya. Ang tangi niyang nagawa ay ang yumakap sa lalaking nasa kanyang harapan. Isinubsob niya ang kanyang muka sa balikat ni Lino at humagulgol ng malakas. Isang pag-iyak na hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa paglaya. Naramdaman niya ang mga braso ni Lino na yumakap pabalik sa kanya. Isang yakap na nagbibigay proteksyon. Isang yakap na nagsasabing naiintindihan niya. Patawad, bulong ni Hiraya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Patawad sa lahat. Shhh! Sagot ni Lino, hinahaplos ang kanyang buhok. Pinapatawad kita. At sana, mapatawad mo rin ang sarili mo at ang tatay mo dahil iyon ang tanging paraan para makalaya tayong lahat. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng matagal sa gitna ng isang simpleng karinderya sa harap ng isang naguguluhang si Aling Nena. Dalawang pusong sinira ng nakaraan ang nagsimulang buuin ang isa't isa. Nang sa wakas ay humupa na ang kanyang pag-iyak, dahan-dahang kumala si Hiraya sa pagkakayakap. Tiningnan niya si Lino, ang kanyang mga matay, namumugto pa, ngunit mayroon ng bagong liwanag. Ngumiti si Lino, isang tunay, magaan na ngiti. Ang unang nangiting nakita ni Hiraya mula rito na walang bahid ng anumang lungkot. Handa ka na bang umuwi? Tanong ni Lino. Ang boses ay puno ng pag-asa. At sa pagkakataong ito, idinagdag niya ang mga salitang nagpabago sa lahat. Sa ating tahanan, tumango si Hiraya at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti rin ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na ito ang tahanan ng mga Ignacio o ang bahay ng kanyang biyenan. Ito na ang tahanan nilang dalawa. Ang kanilang tahanan. Ang pagbabalik nila sa Baryo Amihan ay ibang-iba sa araw na umalis si Hiraya.
Hindi na siya isang takas sa tumatakbo mula sa dilim. Ngayon, katabi niya ang liwanag. Habang nasa biyahe, nakaupo sa tabi ng wheelchair ni Lino sa loob ng van. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Walang nagsasalita, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat. Ito ay puno ng pag-unawa, ng isang pangakong hindi kailangang bigkasin. Nang huminto ang van sa tapat ng malaking bahay ng mga Ignacio, isang pamilyar na figura ang naghihintay sa may pintuan. Si Consolacion. Ang mukha nitong dati laging matigas ay ngayoy puno ng hindi maipintang emosyon, pagsisisi, pag-aalala, at marahil, isang maliit na bahagi ng pag-asa. Nang makita niyang bumaba si Hiraya kasama ni Lino, walang salitang lumapit si Consolacion. Ang inaasahan ni Hiraya ay isa na namang sermon o masakit na salita. Ngunit nagulat siya nang huminto ito sa kanyang harapan, yumuko ng bahagya at nagsalita sa isang boses na hindi pa niya narinig mula rito. Patawad, Hiraya, sabi ni Consolacion, ang mga matay hindi makatingin ng diretso. Patawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Natigilan si Hiraya. Nakita niya ang sinseridad sa mukha ng kanyang biyenan. Naalala niya ang kwento nito, ang sakit na pinagdaanan nito. Naintindihan niya na ang babaeng nasa harap niya ay isa ring biktima. Naiintindihan ko po, mahinang sagot ni Hiraya. At sa mga salitang iyon, isang mabigat na tanikala mula sa nakaraan ng tuluyang naputol. Ngunit may isa pang nakaraan na kailangan nilang harapin. Isang sugat na mas malalim na kailangan nilang gamutin. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa bahay ng mga Salcedo. Si Lino ang nagpumilit. Kailangan nating tapusin ito, Hiraya. Para sa ating lahat. Nadatnan nila si Ruben na nakaupo sa sala. Ang itsura ay mas matanda ng 10 taon. Halatang hindi ito natutulog o kumakain ng maayos mula nang umalis si Hiraya. Nang makita nito ang kanyang anak, nakasama ang lalaking kanyang biktima, napayuko ito sa matinding kahihiyan. Si Mila ay lumabas mula sa kusina. Ang mga matay agad na napuno ng luha nang makita si Hiraya. Anak? Hindi pa tapos magsalita si Mila nang magsalita si Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Itay, sabi niya, nakatingin sa kanyang ama. Nandito po kami para mag-usap. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Ruben. Nang makita nito si Lino, ang lalaking nakaupo sa wheelchair, na simbolo ng kanyang habambuhay na kasalanan, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pagsisisi. Lino, patawarin mo ako. Humahagulgol na, sabi ni Ruben. Wala akong karapatang humingi ng tawad, pero patawarin mo ako sa ginawa ko sa'yo. Handa akong pagbayaran ang lahat. Handa akong makulong. Sa halip na galit, awa ang naramdaman ni Lino. Hindi na yun magbabago ng nangyari, Mang Ruben. Lahat ay napatingin kay Lino. Ang pagkakulong ninyo ay hindi na maibabalik ang mga binti ko. Pagpapatuloy niya. Ang tanging magagawa na lang natin ay ang harapin ang ngayon at ang bukas. Tumingin si Lino kay Hiraya at pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Ruben. May isang paraan para makabawi kayo. Hindi sa akin, kundi sa kanya. Itinuro niya si Hiraya. Ibigay ninyo sa kanya ang kinabukasang ipinagkait ninyo. Suportahan ninyo ang mga pangarap niya. Iyon lang ang bayad na kailangan ko. Si Ruben ay napaluhod na sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang bigat na kanyang dinadala sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nailabas na. Humarap si Hiraya sa kanyang ama. Hindi na siya ang batang babaeng puno ng galit. Itay, sabi niya, lumuhod para magpantay sila. Hindi ko po makakalimutan ng sakit, pero kailangan na po nating magsimula ulit. Pinapatawad ko na po kayo. Ang mga salitang iyon, pinapatawad ko na po kayo.
ang siyang tuluyang nagpalaya sa kanilang lahat. Sa mga sumunod na linggo, isang bagong simula ang unti-unting nabuo. Ang bahay ng mga Ignacio ay hindi na madilim at malungkot. Napalitan ito ng mga tunog ng mahihinang tawanan at mga kwentuhan. Isang hapon, habang nag-uusap sila ni Lino sa beranda, isang ideya ang pumasok sa isip nito. "Hiraya," sabi ni Lino, "ang mga pangarap mo, ang pagiging arkitekto, hindi pa huli ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin?" "May mga naiipon ako," sabi ni Lino, ang mga matay nagniningning. "At may mga ari-arian ng pamilya na hindi na napapakinabangan. Pwede nating ibenta ang ilan. Sapat na para makapag-aral ka." "Lino, hindi." Pagtutol ni Hiraya, "Hindi ko matatanggap yan." "Hindi ito para sa'yo lang," paliwanag ni Lino. Hinawakan ang kanyang kamay. "Para ito sa ating dalawa. Ang pangarap mo ay pangarap ko na rin. Kapag nakikita kitang masaya, masaya na rin ako." Sa unang pagkakataon, nakita ni Konsolasyon ang pag-uusap nila. Ngunit sa halip na sumimangot, pumasok ito sa loob ng bahay. Pagbalik nito, may dala itong 2 tasa ng mainit na kape. Inilapag nito ang isang tasa sa tabi ni Lino at ang isa naman ay sa tabi ni Hiraya. "Inumin ninyo yan," sabi nito sa dati pa ring mataray na tono. Ngunit ang mga matay may bahid ng lambing. "Para magising ang mga utak ninyo sa pagpaplano ng kung anumang kinabukasan niyan." Nagkatinginan si Lino at Hiraya at sabay na napangiti. Kinagabihan, habang tinutulungan ni Hiraya si Lino sa paghahanap ng mga online courses para sa arkitektura, isang sobre ang dumating para sa kanya. Galing sa isang universidad sa Maynila. Nag-aalok ito ng mga distance learning programs. Binuksan niya ito at sa loob ay isang application form. Tumingin siya kay Lino, ang kanyang mga matay nangingilid sa luha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng kaligayahan. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang susi. Ang susi, hindi lang para sa kanyang mga pangarap, kundi para sa kinabukasan nilang dalawa. Ngumiti siya. Isang tunay, maningning na ngiti na nagliwanag sa buong silid. At sa ngiting iyon, alam ni Lino na ang lahat ng sakit na kanilang pinagdaanan ay may katuturan. Lumipas ang 3 taon. Ang hangin sa Baryo Amihan ay pareho pa rin, malamig tuwing umaga, maalinsangan tuwing tanghali. Ngunit sa loob ng bahay ng mga Ignacio, ang lahat ay nagbago. Ang dating madilim na sala ay ngayoy puno na ng liwanag. Ang malalaking bintana ay laging bukas, hinahayaang pumasok ang sinag ng araw. Sa isang malaking mesa sa gitna, nagkalat ang mga blueprints, mga T-square at mga libro ng arkitektura. Ito ang naging mundo ni Hiraya. Sa ilalim ng distance learning program, si Hiraya ay naging isa sa mga nangungunang estudyante sa kanyang klase. Ang kanyang talino, na minsay nalibing sa ilalim ng sama ng loob, ay namukadkad. Ngunit hindi lang siya nag-aaral. Sa tulong ni Lino, na siyang kanyang pinakamalaking kritiko at numero 1 tagahanga, nagsimula siyang tumanggap ng maliliit na proyekto. Pagdisenyo ng mga extension para sa bahay ng kanilang mga kapitbahay, pagpaplano ng isang bagong kapilya para sa baryo. Ang kanyang pangalan ay unti-unting nakilala, hindi bilang ang asawa ng lumpo, kundi bilang ang mahusay na disenyo. Isang hapon, abala si Hiraya sa pagguhit sa kanyang mesa nang pumasok si Lino. Itinutulak ang sarili nitong wheelchair. May dala itong isang tray na may 2 baso ng malamig na juice. "Break muna, arkitekta," sabi ni Lino, isang pamilyar na biruan na laging nagpapangiti kay Hiraya. "Malapit ko nang matapos to," sagot ni Hiraya, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. "Kailangan kong ma-finalize ang plano para sa library ni Mayor." "Ang library ay makakapaghintay," giit ni Lino.
Pero ang paglubog ng araw, hindi. Tumingin si Hiraya kay Lino. Sa loob ng 3 taon, ang kanilang relasyon ay lumago mula sa pagkakaibigan patungo sa isang pag-ibig na tahimik ngunit malalim. Hindi nila kailangan ng malalaking salita. Ang pagmamahal nila ay nasa maliliit na bagay, sa pag-abot ni Lino ng kanyang mga gamit sa pagguhit, sa pagtulak ni Hiraya ng kanyang wheelchair, sa mga gabing magkasama silang nag-aaral ng mga bagong konsepto sa arkitektura, at sa mga gabing nagbabasa pa rin si Hiraya para sa kanya, hindi na dahil sa obligasyon, kundi dahil ito ang paborito nilang bahagi ng araw. Sige na nga, sabi ni Hiraya, ngumiti at tumayo. Saan ba tayo pupunta, boss? May ipapakita ako sa'yo. Lumabas sila ng bahay. Si Hiraya ang nagtutulak ngayon sa wheelchair ni Lino. Sa kanilang pagdaan, binabati sila ng mga taong dati pinagbubulungan siya. Ang mga mapanghusgang tingin ay napalitan na ng paghanga at respeto. Si Konsolasyon ay nasa hardin, abala sa pagdidilig ng mga rosas na siya mismo ang nagtanim. Ngumiti ito sa kanila. Isang ngiting natural na at hindi napilit. Ang pait sa kanyang puso ay napalitan na ng kapayapaan. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang dulo ng Brio. Sa lugar kung saan nakatayo ang luma at sira-sirang tulay na kahoy. Ang tulay ng mga pangarap, bulong ni Hiraya. Tingnan mo, sabi ni Lino. Sa tabi ng lumang tulay, may mga trabahador na gumagawa. Ang pundasyon ng isang bago at mas matibay na tulay na gawa sa semento at bakal ay nagsisimula ng mabuo. Sa isang malaking tarpaulin na nakasabit, may isang larawan ng magiging itsura ng tulay. Isang disenyo na elegante at moderno na may mga upuan sa gilid kung saan maaring maupo ang mga tao para magpahinga. At sa ibabang sulok ng larawan, may nakasulat na pangalan. Disenyo ni Hiraya S. Ignacio. Napatakip ng bibig si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Tumingin siya kay Lino. Ikaw. Ikaw ang nagpondo nito? Tumango si Lino. Ito ang unang malaking proyekto mo. Ang public library ng baryo na dati kong pangarap. Ikaw ang gagawa niyon. Pero naisip ko, dapat nating unahin ito. Humarap si Lino sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Dati, sabi mo, ito ang libingan ng mga pangarap mo. Gusto kong baguhin iyon. Gusto kong gawin itong isang simbolo. Isang paalala na walang pangarap ang namamatay. Minsan, kailangan lang nitong magbago ng anyo. Lumapit si Hiraya at lumuhod sa harap ng wheelchair ni Lino. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo, Lino. Huwag kang magpasalamat sa akin, sagot ni Lino. Salamat sa iyo. Dahil sa iyo, nangarap ulit ako. Tumingin sila sa lumulubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbibigay ng ginintuang sinag sa kanilang mga mukha. Naalala mo ba noong una tayong magkita? Tanong ni Hiraya. Ang pakiramdam ko noon, katapusan na ng mundo. Ako rin, pag-amin ni Lino. Akala ko, ang kasal natin ay isang sentensya. Hindi ko alam, iyon pala ang magiging kaligtasan ko. Tumingin si Hiraya sa lumang tulay. At pagkatapos ay sa pundasyon ng bagong tulay. Ang tulay na ito ang nag-ugnay sa kanila. Ang tulay na minsay simbolo ng kanyang kalungkutan ay ngayon at magpakailanman magiging simbolo na ng kanilang pag-asa. Hindi, sabi niya, itinatama ang sarili. Ito ang tulay na nagdugtong sa ating dalawa. Ang tulay papunta sa mga pangarap nating dalawa. Sumandal siya sa tuhod ni Lino at magkasama nilang pinanood ang huling piraso ng araw na lumubog sa abot-tanaw. Alam na sa kanilang harapan ay isang bukang liwayway na puno ng mga pangarap na kanilang bubuuin nang magkasama. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Lino.
Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga bagay na inaasahan natin, kundi sa mga sorpresang dala ng tadhana kapag tayo ay may pusong marunong magpatawad, magmahal, at muling mangarap. Ang aral ng kanilang kwento ay simple lamang. Ang ating mga kahinaan ay hindi hadlang sa ating kaligayahan. Sa katunayan, minsan, sa ating mga pinakamalaking sugat, pumapasok ang pinakamalaking liwanag. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ngayong araw. Ano po kayang klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at sisikapin naming pagbigyan ng inyong mga hiling. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, kilig. Bawat sandali